Magandang umaga po. Ito po ang chikadora niyong kapitbahay na nagbibigay sa inyo ng latest Pinoy Celebrities Update. Una sa listahan, nakakakabang pananahimik ni Kris Aquino. Madami nang nagtataka. Hindi na nga maitago ng mga kaibigan ni Kris sa showbiz ang pag-aalala nila kay Kris Aquino. Dati-rati kasi kahit hirap na si Kris at busy sa pagpunta sa ospital ay nagbibigay pa din siya ng update sa lahat. Huling balita sa kanya, pupunta daw siya sa Amerika para magpagamot. May lumabas ding video na pinabulaanan na niya na patay na siya. Sabi pa nga niya, masyado daw advance. Naglabas din naman ng pahayag ang kanyang kaibigan at makeup artist na life-threatening na talaga ang sakit ni Kris. Ganun pa man ay may nakakita daw sa mga anak ni Kris na sina Joshua at Bimbim sa LA kasama ang makeup artist ni Kris. Pagkatapos ay may nakakita naman daw kay Bimbi sa airport sa US na pabalik daw ng Pilipinas. Pagkatapos noon, parang naglaho na lang parang bula si Kris Aquino. Wala nang update tungkol sa kanya. Sana talaga ay okay pa rin si Kris. Sana ay walang tinatagong hindi magandang balita ang kanyang pamilya tungkol sa kanya. Kris Aquino, nakarma daw, sabi ni Gretchen Barreto. Alice Eduardo, nadamay pa. Kumakailan lang may lumabas na video ni Gretchen Barreto about Kris Aquino. Sabi ni Gretchen, kung mahal daw talaga ni Kris ang Pilipinas, ay hindi niya tutulungan si Alice Eduardo na babaan ang kanyang tax. Si Alice Eduardo ay isa sa mga mayayamang negosyante sa Pilipinas. Tinagurian siyang Woman of Steel. Siya ang may-ari ng Santa Elena, ang construction company na isa sa mga nag-develop ng MOA area, mga highways at iba pa. Si Alice Eduardo ay kapatid ni Small Laude, isang businesswoman at vlogger. Galit si Gretchen sa pagtulong ni Kris kay Alice kasi yung tax na ibabayad ni Alice makakatulong sa bansa natin. And they are talking about millions of hundreds of pesos. Sila Alice at mga kapatid daw niya ang nagkalat sa pagtulong sa kanya ni Kris. Ang tulong daw na yon ay kapalit lamang ng mga bags at shoes na binibili para kay Kris sa Amerika. Kung iisipin, si Tony Boy Cojuangco na long-term partner ni Gretchen ay pinsan ni Kris Aquino. Si Alice Eduardo naman ay malapit na kaibigan ng kapatid ni Gretchen na si Marjorie Barreto. Kung matatandaan nyo, nagkaroon ng hidwaan ang magkapatid na Gretchen at Marjorie. Nagpang-abot pa nga sila sa burol ng kanilang ama. Sabi pa nga ni Greta ay kung sawsawera siya, mas sawsawera sa kanya si Kris Aquino. Matagal na daw sumasawsaw sa buhay niya si Kris. Sa tingin niyo ba, sa sitwasyon kaya ngayon ni Kris, magkaayos na sila ni Greta? Tumigil na kaya si Greta sa pagsasalita against Kris since life-threatening na nga ang sakit niya? Sana maging okay na ang lahat. Madaming nagsasabi na kahit ano pa man ang ugali at nagawang hindi maganda ni Kris sa iba, ay sana ipanalangin pa din siya na gumaling. Sabi din ng iba, ito ang tamang panahon for Kris to apologize sa mga nasaktan niyang tao and to repent sa mga pagkakamaling nagawa niya. Ng ating pinakamamahal na drama queen na si Kris Aquino, ang sinasabi niya nadamay siya. Hindi po siya nadamay, dinadamay niya ang sarili niya. Kung sinasabi niyo sawsawera ako, mas sawsawera po siya. Hindi po ako nagsasawsaw sa suka kung hindi niya sinawsaw ang kanyang buhay sa aking buhay. Ako po ay nananahimik matagal na. When she was in power, ladies and gentlemen, sinawsaw niya ang kanyang fingers sa aking buhay many times over. Like with Alice Eduardo. Sinasabi niya Alice Eduardo, okay, I hate to do this because Alice Eduardo means a lot to me also. Si Alice Eduardo po, many years ago, a few years ago, had in trouble with her tax. I don't want to say it, but I will say it anyway because that's me. Ako po yan.
Nagka-problema po si Alice Eduardo sa tax niya po dito sa Pilipinas. She was being charged a lot of hundreds of millions or billions of pesos po at tinulungan po ni Chris Aquino kay Kim Henares, if I'm not mistaken po, para mapababa ang kanyang ibabayad kay Kim Henares o sa gobyerno po natin. Yun po ang nangyari. At that time po, I was having tampuhan with her sister, which, you know, I refused to even say her name. Kasi hindi match ang kanyang name sa kanyang katawan. Small ang katawan niya, pero big ang kanyang attitude. So, I'd like to tell the truth. Ako naman, honesty lang po ang pinag-uusapan natin. You get it? No, I don't want. You know, ang akin kasi, I didn't want to tell the truth. Ginaganon-ganon ko lang naman eh. 'Di ba? Kasi, there's always a reason kung bakit tayo sumasawsaw. Ayoko magsawsaw, pero meron tayong pinanggagalingan. Whether you bash me or not, I really don't care. But at this point, I will tell the truth. Chris, kung talagang mahal mo ang Pilipino at ang buong Pilipinas, sana prinotektahan mo ang mamamayang Pilipino. Because at that time na your brother Abnoy was in power, he was the president of the Philippines. Eh di ba dapat kung kailangan magbayad si Alice Eduardo ng kanyang tax, na tayo, mga Filipino people, ang talagang, how do you say it in Tagalog, yung No, we will, how do you say it in Tagalog? When, Translate, what's it in English? in Tagalog, pag ikaw, you know, when you Filipino people, how do you say it? Tayo we will Reap the benefits yes, we will reap the benefits. of the correct tax. Yeah, pero alam mo, tinulungan kasi ni Chris Aquino at that time si Alice Eduardo sa kanyang tax na bumaba ang bayad ni Alice Eduardo sa tax niya. Alam namin yon dahil pinagkakalat din ni Alice Eduardo at ng kanyang mga kapatid na tinulungan ni Chris Aquino at ang halaga lang daw ay binabayaran lang daw ng mga pinagsha-shopping ni Gary, the gay friend from LA. Gary Garcia from LA, parang he would buy things from the States and send it to Chris Aquino. And of course, I felt so bad because, alam mo, for whatever, yung mga pinagsha-shopping lang, yun lang, parang she was supposed to pay a hefty amount. Doon pumupunta. Pero one of the many reasons lang yon, mga kaibigan. No, I'm not gonna stop. May mga nagsasabing stop. I'm not gonna stop. You know, Filipino, I am a Filipino. We all pay taxes. We all work very hard. So, my point is, prinotekta ni Chris Aquino when she was in power and she said, I love Ate Alice. Whatever, girl, you love her so much. You know, in exchange of like bags and clothes and shoes. And that's so not fair. And you know, right now, I mean, I hate to gloat that, you know, you're suffering right now. I mean, we don't like that. We don't like that. You don't gloat when somebody is suffering. Yes. Because that is karma. But right now, that is what's happening. Ito po ang chikadora niyong kapitbahay na nagsasabing huwag kalimutang mag-like, comment, subscribe and share sa susunod ulit ng mga chika. Babush!